Ghost bomb. Night terrors. Dakota's baby was just 10 months old nang nagsimulang magkaroon ng paranormal activity sa bahay nila. At hindi niya alam kung naka-attach ang mga activities na to around her or her baby. Sabi niya na nagigising ang bata sa gitna ng gabi na sumisigaw at takot na takot. May mga pagkakataon din na nakikita niya ang kanyang anak na may kausap. Nagsimula ang kakaibang mga pangyayari sa bahay nang bigla na lang aandar ang laruan ng anak niya kahit wala namang gumagalaw dito. This is what I experienced. Everything makes sense now. So a couple years back, my baby was maybe 10 months old. I already had suspicion that, my daughter started talking to somebody, like saying hi to things that are like 7 feet tall. Everyone says like, oh, it's just a common part of growth, or maybe it's because you and her dad are fighting. I just blew it off. Our toys would just go off by themselves. May laruan, no? Ayun, laruan. Laruan, no? Hindi lang isang beses ang ganitong pangyayari sa bahay nila. Naulit nang naulit ang ganitong eksena. A toy would go off on its own, so she would throw away the toy. Tinapon yung the next day, laruan. a different toy would go off, and it went on for 6 days. I'm about to have my second baby, and toys start going off. One toy goes off, and I'm like, nope, not doing this. I threw it away. And then the next day, a different toy went off. And the next day, a different toy, and I threw it away. Each time I threw them away. I'm like, not doing this. Ibang laruan naman. Napon niya na yung laruan na isa, tapos ibang laruan naman. Hindi dito natapos ang bangungot niya. Isang beses, habang sila ay nasa sala, may makukunan ang CCTV nila na sobrang tumakot sa kanya. Yun, nabasag. Yun. You can see the bowl falling off from the shelf. But that's not the only crazy May part. kamay. If you look closely, just right before the bowl fell, makikita mo ang paglabas ng puting kamay sa likod nito. Baka daga lang. Parang daga lang yun. So, what is it? Bukod doon, may kakaiba pang nangyari. Nakita mo ba? Matapos mahulog ang bowl, may lumabas na figura ng baby ang sumilip mula sa couch sa likod ng crib and started looking around. It's pale in color at may pagka-transparent ito. According to Dakota, that's not her baby, and she called that thing a demon baby. And you look at this video, and it is a demon baby. It disguised itself as a baby. It didn't sit up. It came out of the couch, looked over, looked at the bowl, looked over, and I don't know if it was looking at my dog or us, who's in the room, like right behind the dog, and then looked back at the bowl and then looked back at us. Ano kaya ang entity na to na nanggugulo sa kanila? Until now, she's still searching for answers. Is it simply just a ghost of a child? Or is it something more sinister? Ikaw na ang bahalang humusga. Living Room. This video is posted by Mercy to help her friend Karina sa weird stuff na nangyari sa bahay nila. Ito ay kuha ng CCTV sa kanilang sala. Friends sent me this over this weekend. It's the middle of the night. It's in her living room. I don't know what to think. So there's a shadow in the corner. Her TV is auto set to turn off, so nothing paranormal there. This is what's weird. Who was that? What was that? Sa video, makikita mo ang isang madilim na anino ang nakaupo sa couch nila and it slowly glides off the camera frame. Pagkatapos nito, nang mamatay ang TV, may nakatayong unknown figure ang bigla na lang lumabas sa harapan nito. Mabilis ang pangyayari. Lumabas ang entity na to just a few frames sa video at mabilis din itong nawala. At ang mas nakakapagtaka, naharangan nito ang ilaw na nanggagaling sa nightlight. So whatever that is, it has a dark solid body, kaya naharangan at na-distort nito ang ilaw. It somehow manifested itself and suddenly, it just vanished into thin air. There's just someone there. Just appears. There's nobody in this house that looks like that.
And if someone broke in, you would have seen it. It's just, it appears and then it disappears. What do you think? Huwag kang makapit. It's for you to find out. The Project. The project. Yeah, the Kailangan ni project. Yuki na magpahating gabi sa eskwelahan nila para tapusin ang kanyang project. Oo. Siya lang ang naiwan Paiwan sa mag-isa school. sa Fine Arts Building sa Francis Marion University. He was given I access think to the that's hindi ako building so papaiwan dyan. he could stay late to finish ma. the project until he realized Hindi he's na sa, not hindi na sa really bahay ginawa yung alone. project. Sa school pa Habang busy nagpaiwan. siya sa ginagawa niya, ito Tangray na. ang nangyari. May salita. Focused siya sa project niya and he was Ito, just uwi na minding ba? his own business Ay, pumuwi. nang marinig niya ang faint female voice sa likod na sinabing, "Help." Miyaw daw po sabi Kahit yun. na mahina ang boses, pakiramdam niya ay nasa loob lang din ng kwarto ang pinanggagalingan nito. From the way he looks, he was Uwi just na ba? terrified. Mag-isa ka lang Spook dyan. and all, hindi na nga Ako, niya umuwi nagawang sa bahay tapusin na ng ang tuloy. project niya. Yun, uwi na nga. After that encounter, nagmadali Uwi na na siyang yan. umalis sa building. Kilik ang buhok eh, o takot. Front door. Isang gabi, Front door. naglilinis si Hunter sa kanyang kusina pagkatapos niyang kumain ng hapunan. It was just an ordinary night, but the Wala events yun, that okay na. follow would leave Yun, him ano shocked yun? and speechless. It's already 10 p.m., so he decided to go to bed, and that's when he noticed something strange. Hindi, gising There's kayo. a guy 10 PM with pa a lang. hat standing just outside his front Yun, oh. door. Ito. Ay, Irritated hindi pala. and annoyed, he Ay, rushed yung anino. outside to Akala ko confront nasa the gilid. man. And this is what Yun happened. sa labas oh. Wala na. Yun. What in the actual hell? Ay mga... Maliwanag. There's literally- Hindi ilaw lang ng poste. Wala ako, umaga eh. Habang naglalakad siya papunta sa front door, Yun oh. makikita mo ang anino na andun pa. Ah. Pero pagbukas niya ng pinto, ang taong nagka-cast ng shadow ay bigla na lang nawala. Malinaw ang anino at nakatayo lang sa harapan ng bahay niya ng matagal. Ngunit paglabas niya ng bahay, Hindi ka nagkukumot. wala ka ding makikita na naglalakad sa daan. Ayon sa kanya, ang bahay niya ay 160 years old na. At sa tapat ng Oo, bahay niya tanda ay na ng bahay forensic na yan. center kung saan ginagawa ang autopsy. Hindi po siya Sa tingin pinapanganak. niyo, Nandun na yan. may kinalaman to sa nakita niyang anino? The next day, tinignan niya kung may nakuha ang mga CCTV niya na nakakalat sa harapan ng bahay niya, pero wala naman siyang nakita. Ang tanong ng ibang nakapanood sa kanya, bakit niya binuksan ang pinto? Ito ang sagot niya. For Yeah, starters, sakit so many of nakatuong you ka eh. came after me for opening the Sakit ah. door. And here's my reason why, okay? We live in downtown Marami pa Memphis, tayong which papanoorin means yan. we're used to Yung having a content. homeless population. Alay mo. Usually when it rains, we will have homeless people walk up on the porch, and it is sad, but we do have to ask them to leave because we're on a private property. I was Ang perplexed ganda mo. in the video because I thought, I didn't pay attention to the light passing through the shadow. I was like, it's not raining, why is someone on my front porch? I've been in that situation multiple times and I just didn't think anything about it. It's 2 taon na siyang nakatira sa bahay at ito ang unang beses na may ganitong nangyari. Siya ay skeptic sa paranormal, so he tried to debunk the shadow. However, he could not find any explanation why or how it happened. Ano sa tingin nyo ang nakita niya? Ikaw na ang bahalang magpasya. The Chopper. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong isara palagi ang kotse mo. Si Julio ay isang executive driver sa isang kumpanya. Isang gabi, siya ay inutusan sunduin ng isang babae sa Calamanda, Mexico. Pinuntahan niya ang lugar. Lagpas 3:00 na ng madaling araw at mag-isa siyang naghihintay sa madilim na daan. Dito mangyayari ang hindi niya inaasahan. Isang bagay na talagang susubok sa kanyang tapang. Escuché que alguien quería abrir la puerta.
Estoy esperando a un usuario, a una señorita que va a entrar a trabajar ahorita en la madrugada. Entonces, como no dedicamos al servicio ejecutivo, pues los tenemos que esperar. No hay nadie. Estoy checando por los retrovisores y pues no hay nadie. Igual en la de abajo, en la de mi lado. Ah, no mames, qué pedo. Y de repente, cuando me levanté, escuché cómo se estaba moviendo la chapa de afuera, como si quisieran abrir el carro. Y no había nadie. Y yo, qué raro, qué extraño. Y bueno, fue parte de mi susto ahorita. Miren cómo se mueve la chapa. ¿Ya vieron? No hay nadie. No. Miren cómo se mueve la chapa. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Sa labas ng kotse, madidinig mo ang paggalaw ng door handle na parang may nagbubukas nito. Pero nang itinutok niya ang camera sa side mirror, wala ka namang ibang tao makikita doon. Tanging siya lang ang nag-iisa sa daan. Pinagpatuloy niya ang kanyang paghihintay at dire-diretso pa din ang hindi nakikitang nilalang sa pagbukas ng kanyang kotse. Sa takot at nerbiyos niya, napadasal na lang siya. Ito ang kanyang nakita. Dios Padre, te pedimos de todo corazón por todas las almas que están penando, porque estén contigo. Miren. Ah, su mecha. No más. Bueno, en el nombre de Dios, yo me extraño. Se ve por ahí algo que se movió. Nakita mo ba yun? Nang muli niyang itutok ang camera sa side mirror niya, nagulat siya sa kanyang nakita. Isang itim na anino ang mabilis na nagtago sa likod ng sasakyan nang mapansin ito na nakita siya ni Julio. Naniniwala siya na hindi tao ang may gawa nito, kung hindi isang nilalang ng kadiliman. Isa sa mga viewers niya ang nagpadala ng screenshot sa nakita nila. Sa likod ng kotse niya, isang nakakatakot na imahe ng mukha ang nakasilip sa kanya. Sa kaba niya, hindi na niya sinunod ang utos sa kanya at umalis na siya sa lugar. Kung ikaw si Julio, ano ang gagawin mo? Ipagpapatuloy mo pa ba ang paghihintay kahit na may nagpaparamdam na sa'yo? Headless Lady. Isang babae ang naglalakad sa kalsada nang bigla na lang mangyari ang isang sakuna. Ayun, no? Bilis. Ayun, nawala ng preno. Ayun. Isang jeep na mabilis ang takbo at hindi na kontrol ng driver ang andar nito. Unfortunately, nang dahil sa kapabayaan ng driver ng jeep, nasagasaan ang dalaga na naging sanhi ng agarang pagkawala nito. Pero bago nangyari ang sakuna, nakunan pa ang babae na naglalakad sa kalsada, ngunit may kakaibang nangyayari dito. Senyales na ba to na may masamang mangyayari sa kanya? Nakapula. Ayan, kaya. Saan galing mo? Ang galing doon sa mga ito sa may Maligaya Street yan. Yan ang mag-uumpisa mo wala yung ulo. Ay, tanya. Ayun, glitch ba? Yung masira yung CCTV natin. Check kay Sanchez yung mga CCTV, bakit ganyan? Habang naglalakad ang babae, may mga pagkakataon na nawawala ang ulo nito. May kasabihan tayo dito sa Pilipinas na kapag may nakita kang tao na walang ulo, may masamang mangyayari dito. Ganito ang nakita nila sa CCTV. Hindi natin alam kung glitch lang sa camera ang nangyari o pangitain na to sa mga susunod na magaganap. Ilang sandali lang nang makita ang babae sa camera, nangyari na nga ang hindi maganda. Ayun, no? Bilis. Ayun, nawala ng preno. Ayun.
Kaya ilalim. Hindi talaga makakaligtas. Bahagya pang nakatakbo ang babae pero sa kasamaang palad, inabutan pa din siya ng rumaragasang jeep. Pumailalim siya sa sasakyan at nagkaroon siya ng malaking pinsala. Dahil dito, hindi na siya nakaligtas pa. Coincidence? Naniniwala ba kayo sa kasabihan na to? Ano sa tingin nyo ang nangyari? Senyales na nga ba o nagkataon lang na may glitch sa camera? Kayo na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps